Habang may nakapilay, may maghigati. Habang may luwag bigat, may galit na mananatili. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra, nagbabalik bilang Simon, muling magpapalaganap ng paghihimagsik. Ano ba naman ito? Nakakabulyong! Napakabagal! Para tayong gumagapang! Wala na ba itong ibibilis? Paumanin po, Doña Victorina. May mga bangkay na may lista sa daraanan at maaari rin tayong sumadsad sa mababaw na bahagi malapit sa kanan. Naku, nakakapigati. Kung wala na sana mga inyo sa lupain ito, marahil, mas maayos ang lahat. Wala na yata matinong mga lawa dito sa Pilipinas. Hindi na magkainis. Baka matunang uwi yung mga rete sa init, no? Sa totoo lang, isa pa naman ang nalas para diyan. Talaga? Noong iyong may mumukahi. Pagawa ng kanal na mag-uugnay sa ilog hanggang Maynila. Lilikha tayo ng bagong daluyan at isasara ang dating ilog Pasig. Sa gayon, hindi masasayang ang lupa at mapapabilis pa ang biyahe. Isang panukalang yan, Ki. Payak, sabi mo? Ipagpaumanhin mo, Don Simon. Napakalaking halaga ang kakailanganin sa proyektong iyan. Saan tayo kukuha ng pambayad sa mga manggagawa? Sino nagsabi kailangan silang bayaran? Maring pagtrabuhin ng mga bilanggo, bihag, pati matatanda at kabatang lalaki. Sa pilit ng paggawa kung kinakailangan. Ang ganiyang hakbang ay maaaring magbunga ng himagsikan. Himagsikan? Ilan pa nag-alsa ang mga nagtayo ng piramide sa Egypto? Naghimagsik ba ang mga bilanggo? Nagyo, Aming pag-aalsa ang nagugat sa sapilitang paggawa. hindi na muli mag-aalsa ang mga pulo ito. At kayo, Padre Salvi, ano ang mga silbi ng mga paili kung hindi nyo mapipigil ang galit ng bayan? Huwag niyo akong ibanggitin ng mga pangatwirang lukag. Sagani, kamusta na ang balak ninyo sa Akademya ng Wikang Kastila? Sa tingin ko ay mahihirapan kayong may sakatuparan iyan. May sa katuparan po namin. Nagandog kami kay Padre Rene ng 2 kabayong kastanyo at nangako siya makikipagkita sa Kapitan General. Kapitan Basilio, Si Padre Sibila, maaari tutol siya riyan. Kahit po tumutol siya, nasa Kapitan General pa rin ang huling pasya. Kapag siya'y pumayag, walang magagawa si Padre Sibila. At kung pangingintulutan nga, saan naman ayaw kukuha ng gugulong sa lapi? huwag po kayong mag-alala. Mag-aambag po ang bawat mag-aaral ng tigi-isang bahagi. May nakahanda na yun pong mga guro. At si Makaig, nag-alok po siya ng isa niyang bahay bilang paaralan. Sa bagay, kung hindi man natin ang pag-aaralan, Kastila naman, sa pamamagitan niya, may papakita natin sa buong daigdig na tila'y tayo paurong hakbang. Talagang si Kapitan Basilio, lagi na lamang may nakikita kapintasan. Huwag mo nang dibdibin. Kanyang Simon, kayo po pala. Kamusta na po kayo? Mabuti ba sila? Mabuti. At sino ang makikipag-isip na kasama? Siya po si Isagani, isang Makata. Nakarating na po ba kayo sa kanilang bayan? Ang bawat sandali ng aking buhay ay mabiga. Kaya kung sayangin yun, sa isang bayang walang kakayang bumili ng aking mga anas. Pumalit po, ngunit ay din po namin sayangin ang aming mga salapi sa mga bagay na hindi namin kailangan. Magaling, tunay na magaling. Ay na, samahan niya akong minom ng aking serwesa. Pagpaumanhin niyo, Senyor. Hindi po kami mainit na balak. Bakit naman? Ayon kay Padre Camorra, ang labis na pag-iram ng tubig ang dahilan ng kahinaan ng mga Pilipino. Sabihin niyo po kay Pate Kamuha na bawasan ng pamilya niya ng alak. At ipapatid niyo sa kanya na ang tubig ay malinaw at panay. Ngunit kaya pumatay na kapoy. Kapag mainit, ito'y nagiging singaw. Kapag nangait, nagiging dagat na kaya lumunod at yumanig sa daigdig. Kahanga-hanga, hindi nga nagkamali si Basilio. Ikaw ay tunay na Makata, mga pangarap, panaginip. Magaling Isagani. Napakahusay ng iyong mga tugon. Hindi ka man lang nakita. Sa totoo lang, kinikilabutan ako sa taong iyon. May kung anong nakakapanghilakbot sa kanya. Hindi mo ba alam? Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Senyor Simon, saan kayo nanggaling? Hindi niyo tuloy na pagmasdan ang magagandang tanawin. Ano na? Ikong pinahalagahan ang mga lugar na mayaman.
Mukhang alamat ang pag-uusapan. Oo, Kapitan. Sagana ang ilog pa. Halimbawa, ang malapat na bato. Ikaw na magkwento, o kapitan, para maliw naman ako. Sabi na ang malapat na bato. Ito ay isang batong buhay. Ayon sa inyo, ito ay pinapagawa ng mga espiritu. Naku, Sus Maricos, nakakatakot. Ayoko mo palapit sa mga batong iyon. Pag-iisa mo na anak, isipin mo na waldas o nalunod sa ilog ang salapi. Kahit manalo ka sa kaso, mauubos ka rin. Lahat tayo'y babalik sa alabok, Ama. Pananak tayong walang saplot. Nasaan si Kabesang Tales? Narito kami upang siya'y dakpin. Bakit? Anong kasalanan niya? Wala nang tanong-tanong pa. Teka! Bakit? Mama ka sa amin. Sa loob ng 2 araw, magbayad kayo ng 500 piso. Kung hindi, pupugutan namin siya. Saan tayo kukuha ng ganong halaga? Isasangla ko ang lahat ng aking mga alahas. Ngunit hindi ang agnos ay binigay sa akin ni Pasimuno. Apo, saan ka pupunta? Kailangan makabalik ang aking ama. At kapag nanalo tayo sa usapin, ay matutubos ako sa pagkaalila. Nasaan ang iyong sedula? Po? Naku po, mukhang naiwan ko po yata iyon, senyor. Pasensya na po talaga. Anong pasensya? Lumabas ka sa iyong karwahe. Ngayon na! Maawa na po kayo, senyor. Hindi ko po sinasadyang maiwan ng sedula. Ama namin, noong panahon ay siguradong walang gwardya sibil. Kung mayroon ay siguradong hindi mabubuhay ng matagal ang mga iyan sa pangungulata. Tila ako'y nangungulila na sa inyong dalawa ni Christine. 13 taon na ang nakakalipas simula nang mawala kayo sa akin. Ngunit sa iwa pa rin ang lahat. Maraming beses po akong nabigo para makapag-aralan sa Maynila. Kaya malaki po ang pasasalamat ko kay Kapitan Tiago sa pagkukop at pagpapaaral niya sa akin. Ina, ako'y nagpursigi sa aking pag-aaral at nakakuha ng markang sobresaliente. 2 buwan na lamang ay makakapagtapos na po ako sa medisina at mapapakasalan ko na si Huli. Ginoo, maaari ko ba kayong matulungan? Kung inyo pong matatandaan, dito rin po tayo nagkita. 13 taon na ang nakalilipas. Kilala mo ba ako? Hindi po ako nagkakamali. Kayo po ay si Crisostomo Ibarra na pinaniniwala ang patay na. Alam mo ang aking lihim na maaaring magdulot ng aking kapahamakan. Ngunit hindi kita papatay sa pag-asang hindi ko pagsisihan ang pagpapatawad. Bakit yung nais matutong mga Kastila? Upang kami mapakinggan ng pamahalaan. Iyan ay isa rin talikala ng pagkalipit. Tulungan mo ako ipagiganti ang pabagsakin ng pamahalaan. Yan ay isa pong karangalan. Ngunit ang nais ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking kababayan. Makikita mo ba ang kalaya sa iyong ginagawa? Hindi mo ba nais ipagiganti ang iyong anak at kapatid? Senyor, hindi po maibabalik ng pag-iiganti ang mga buhay na nawala na. Bagong isip, Kung darating po si ama, pakisabi na lamang na ako'y pumasok sa kolehiyo. Bigkasin mo ang aba, Ginoong Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno. Ulitin mo. Dapat malinaw at may damdamin. Hindi lamang basta sinasabi lamang.
nagtataka ang nangyari kay Tandanselo at sa kanyang mga kamag-anak. May makasalanan siyang kamag-anak at iyon ay si Huli. Hindi pakikinggan ng Diyos ang kanilang panalangin kung ganyan. Hindi marunong magdasal ang dalaga. Kalalaya ko lamang mula sa mga tulisan. Ngunit ito ang aking madadatnan. Magbabayad kayo. Ganito ba ang iyong hanap? O baka naman pulseras ang iyong nais? Magkano ang kaplit ng abis na ito? Pwede ka bang makita? Babalik ako bago magdilim. Ang hangin sa Los Baños ay tila nakakapawi ng suliranin sa Maynila. Ang kapayapaan, Gino, ay hindi bunga ng katahimikan, kundi ng agos. Ngunit payapa naman ng mga Indyo. Wala namang pag-aaklas. Ang tubig na hindi magalaw ay may pinakamalalim na agos. Ito ang lente, ito ang eksperimento. Paano ulit ang bayan kung ang aghawi ay tinuturo ng walang kaliwanagan? Huwag ka na magtaka sa gahin. Papanganib ang liwanag sa mga nasanay sa dilim. Ginoo, kami po'y lumalapit upang hilingin ang inyong tulong. Binata, ang mundo ay hindi magbabago ng adhika lamang. Ito'y pinapatakbo ng kapangyarihan. Kung gayon, mananatili na naman ba kami tahimik? Ang taong marunong maghintay ay mas lalo tumatagal kaysa sa mga taong marunong sumigaw. One yin. Kayo pasok, kain tayo, inom tayo. Ang aking bahay, bukas sa mga mabuting kaibigan. Ginoong Simon, magandang gabi po. Mupo po kayo at tumigil po kayo ng pansin at alak. Andre, akala ko yung nabayaran mo ko sapagkat kailangan ko ng salbi. Gagawin ko libo ang 1,000 yung muda. Ay, Don Simon, huwag kayo galit. Umanship ninyo. Ako marunong tumukas sa usapan, kundi malumig lamang. At kabayan na ako mo. Ngunit hindi nakitago ang ilang kahon ng marin sa inyong tindahan ngayong gabi. Hindi magkakasya ang lahat sa aking bahay. Bari? Haya! Delikado yan! Ako, isang negosyante lang, Don Simon. Hindi sundalo. Pag ako nahuli sa liyad, ang kawana. Huwag kayong utaw. Ang mga sandata ay unti-unti kitatago sa iba't ibang bahay. Kapag nagkaroon ng pagsiyasat, marami ang mabibilang ko at kikita tayo sa pamamagitan iyon. Pero Don Simon, paano kung mahuli ko ako? Ang aking pangalan nasisira, ang aking negosyo. Wasa? Kung kayo tatanggi, lalapit ako sa iba. Pero ibabalik pa ang 100,000 peso inuutang. 100,000 piso. Marami, kaya niya. But mahirap na wala ng pupul sa ilaw. Sige na. Gagawin mo ang inuutos mo para sa negosyo at sa atong pagkakaibigan.
itatalo mo ang bar sa muna. Pero sana walang gulo. Ha? Mabuti, kayo'y matalino. Kirongga. Ang ganda! Tunay ng kahanga-hanga! Hindi kaya baka matuklasan ang higit ng kanyang kababayan? Makikita ninyo na salamin lamang ang pandaraya ni Mr. Leeds. Maaari na ba tayo magsimula? Ako na kayo. Minsan akong dumalaw sa piramide ni Gopo. Sa isang libingang batong pulang, tagpuan kong kahangiyan. Wow! Ano yun? Ano yun? Ang kahon ay may lamang sandakot na putol-putol na papel na mayroong dalawang salita. Ang unang salita ay nagbubukas. Ang ikalawang salita ay nagwawakas. Ang mga salitang iyon ay may kapangyarihang lumikha, pumuksa, bumuhay at pumatay. Demo Espinge, ipakilala mo ang iyong sarili. Ako ay biktima ng kawalang katarungan. Ako ay isang pari sa Ehipto na nagmahal sa isang babae. Ngunit ang aking pag-ibig ay sinalumat ng isang mapang-api at sakim na kapwa-pari. Siya ay nag-imbento ng kasinumalingan upang ako'y mabilanggo at mapatay. Ang aking kaaway ay naging makapangyarihan habang ako ay nagdusa. Ang aking sinapit ay tulad ng kasaysayan ng isang bayan. Ang walang sala ay pinarurusahan at ang masama ay nagpapakasasa. Ngunit tandaan ninyo, ang katarungan ay makakamitin. Mamamatay, lapostama sa Diyos, mamamatay, mamamatay. Sa abogado. Anong sasabihin ko sa iyo ang sa kabilang buhay kung ikaw ay mabigo? Ano mo mapapala sa pagiging abogado? Magtis ka! Tatawagin kang bilubos pero umaring mapitay ka. Matagal na ako nagtitiis na. Lalapit ako sa promador ng mga upang bawiin ang galit ng mga Dominikano sa iyo. Mas pipiliin ko pang tumala na lamang sa dagat o maging tulisan kaysa bumalik sa universidad na yon. Inaabo mo ako'y ama at tagapamahala. Ngunit ang bawat bagay ay dapat na sa nararapat nitong kalagayan. Upang mapasunod ang mga Pilipino, kinakailangan ipaalala sa kanila na sila'y walang kakayahan. Iyan ang lihim ng kalmakan. Hindi ba't dapat nating unahin ang kabutihang asal at paniniwala ng bayan? Subalit, maging ang ating mga dulang sainete ay may mga birong may dalawang kahulugan. Ngunit ang mga palabas na iyon ay Kastila. Itong mga ito ay Pranses. At hindi nararapat marinig ang mga kahalayang mayroon dito. Na mga pangatwirang. Magandang araw, binibining Paulita, Doña Victorina. Alam niyo ba na ang Cervantes ay alila o tagapagpikon? At ang domestics, napapaamo o inalagaan sa tahanan. Ganun pala yun. Kaya pala yan nakasulat doon. Binibining, maaari ba makayo po? Raib, parang hindi ka ganyan pa. Ano na ang nangyari? Yan tulad man tayo, tila, kami pa rin ang tagapagsingil at tagapaglungsod. Ganun talaga sa taas. Ang may kapangyarihan, siya rin ang makatagka. Bihira ang tunay na pagkilala. Bakit nga kami ang pinagpapaguran? Upang malaman niyo ang tunay na takbo ng mundo. Hindi lahat ng tagumpay karangalan. Minsan, mas mahalaga ang aral kaysa karangalan. Walang kasing tamis at lalim ng mga Kastila kaysa Pranses. Mahirap sundan ang ayos ng mga mananampating Pranses at hindi ko matiyak kung may tatungkas man ang kahulugan ng salita sa kanila. Huwag natin ipagkamali ang pagiging madaldal sa pagiging mananalumpatin.
Di ba, isa Dani? Isa Dani? Oo. At kayo, bilang Makata, paano malalaman ng isang wikang salat sa tunog? Gaya ng Frances ay makalilika ng mga dakilang manunulat tulad ng Garcilaso, Herrera, o Calderon. Aba, wag naman si Victor Hugo. Victor Hugo, kaibigan. Kung Makata man, may impluensya rin ang Espanya. Sa Madrid, lumalaki at namulat ang kanyang isipan. At sino ba siya kung iaambing sa atin ng Makata? Ang liya may parakisigan. Aking kalapati, ang sulat mo ay dumating ng uli sa panahon. Pakinarap ko na ang aking pasya at sinangayunan. Gayunman, para ko rin nagulaan ang iyong iniisip sapagkat nilutas ko ang asunto. Alinsunod sa ibig mo mangyari ng iyong ipinagtatanggol, papunta ako sa teatro at hihintayin kita sa paglabas. Ang maamo mong munting kalapati, gusto din. Ay buti ng taong yan. Arsenio, ang bayan ay kailangan gumising sa pag-iwagsi. Ginoo, ang dugo ba ay makapagtatayo ng kalayaan? Ginagawa ko ito lahat para makapiling muli si Maria Clara. At mangyayari yun kapag nagtagumpay ang planong pag-iwagsi. Ginoo, Sabihin mo, kaya Clara ay wala na. ano ang iyong nagda? Siya po ay nagkasakit sa momento. Hindi na kinaya ng katawan at marahil ng kanyang puso. Sa loob ng banal na pader, may isang pusong unti-unting napagod. Ang kanyang mga panalangin ay tila bumabalik na walang tugon. Ang mundo sa paligid niya'y nagiging payapa at malungkot. Isang katahimikan na puno ng Ama, bakit ang pag-ibig ay naging kaparusahan? Crisostomo, kung saan ka man naroroon. Kung ganito ang aking kapalaran, bakit pa ako magpupunyagi? Kung lahat ng mahal ko'y aalis, at ang mundo ay magtatago sa akin, ano pa ang silbi ng aking buhay? Crisostomo, kung makikita lamang kitang muli, kahit isang saglit lang, Hindi siya pinalisa, kundi ng pagkakait ng mga kamay na nagkubi sa likod ng kabanlan. Ginoo, Kung ang pag-ibig ay tinuruan nilang mamatay, ako na may magtuturo sa kanila ng takot. Isagani, ang iyong mga labi tila'y mapupunit na sa kakangiti. Kiganda ni Polita, di ba? Siyang tunay, kasing ganda ng bulaklak na kanyang pinagmamasdan. Teka, matanong ko lamang. Anong sa tingin mo kay Juanito Pelaez? Si Juanito? Oo, Sa akin, tila maginoo at maayos siya. talaga ba? Ang aking alyang nag-joke sa akin si Mama. Hindi magtatagal. Magkakaroon ng mga daang bakal sa buong kapuluan. Bubuksan ito sa lahat ang magagandang sulok ng bayan. Ngunit kailan iyon? Kung ako'y matanda na? Hindi mo alam. Sa loob ng ilang taon, ang kabataan ay magigising at tutulong sa bayan. Ang kalakalan, pagsasaka, karunungan, lahat ay uusbong. Pangarap? Pangarap lang ba iyon? Hindi. Pangarap. Pangarap. At kuminsan, tila wala tayong makamtan. Ngunit kahit wala, titigan mo akong muli at maligaya akong mamamatay kung makikita sa iyong mga mata ang pagmamalaki. Balang araw, habang tinuturo mo sa akin ang bangkay, masasabi mo, namatay ako sa pagtatanggol sa karapatan ng bayan. Magsaya tayo upang limutin ang ating kabiguan.
Ang pagtatao ay minsan pagtatrek ng inyong damdamin. Ang kabataan ay hindi dapat sumuko sa pangarap ng bayan. Ano pa sinasabi ng mga Pilipino estudyante? Nakalito ba din ang inyong tungkulin? Natumupad kami sa tungkulin. Anong tungkulin ba ang sinasabi niyo? Paano ang ginagawa ninyong pagtupad sa tungkulin ng mga taga-Masin sa pagtuturo sa bawat bayan? Tinututulan! Iya'y napakabigat na paratang. Ang tungkulin tinatanggap ninyo ay may kakibat na pananagutan. Bilang estudyanteng Pilipino, naniniwala kung may karapatan kaming suriin ang inyong pagtuturo, lalo na sa reliyon at pamahalaan. Ang mga praile ay dapat gumabay sa kabataang Pilipino upang makamit ang isang bayang marangal, maunlad at tapat. Kaya tinatanong ko kayo, ngayon, tunay ba ninyong ginagampanan ng inyong mga tungkulin at pananagutan sa amin? Tumutupad kami. Hindi, Padre. Hindi ko kayo sinasama sa mga praile na nagpapahayag na hindi nararapat matuto ang kabataan. Darating ang araw at hihiling namin ang kalayaan. Kumaring Bali, sumambalita, pumarang na sa Kapitan Chavo, si Basilio nadakip. Diyos ko, paano na ang bata? Sinasabi ipatatapon at kung minsan hindi raw nakakarating ng buhay sa pagtuturuhan. Totoo po ba? Si Basilio yung nadakip? Totoo, anak. Ngunit huwag kang pakilaan. Marami pang paraan na. Wala na akong may pagkakaloob. Pati hikaw at mintas ko ay naisanla ko na. Dalaga, hindi sakti ang kapangyarihan ko sa mga usaping iyan. Ang mga baile ang nagbigat sa mga bagay niya. Huwag ka lamang ang landas. Tatahakin ko. Anak, ang puri makapangyarihan. Isang salita niyo makapagpapalaya kay Basilio. Magandang umaga po, Padre. Ako po si Huli, anak ni Kabesang Tales. Tulungan niyo po ako mapalaya si Basilio. Mabuti ho siyang tao. Wala siyang kasalanan. Padre, kayo na lamang kung ang inaasahan ko. Si Basilio, ang batang matalino ngunit mapangahas. At ikaw naman, ang pinakamagandang dalagang lumapit sa akin itong mga nakakataon. Sabihin mo sa akin, gaano mo siya kamahal? Higit pa sa buhay ko. Kung kailangan isakripisyo ko ang lahat, gagawin ko. Tulungan niyo lamang ako mapalaya sa Basilio. Lahat, sabi mo, may mga bagay na hindi masusulyan ng dasal. Kaunting kabaitan lamang mula sa iyo. Kabaitan? Ginagawa ko na ang lahat. Nagdarasal, mamakaawa. Ano tanong ibig na sabihin? Madali lamang naman ang aking huli. Kaunting lamang mula sa iyo. Padre! Hindi ako naparito upang ibenta ang aking dangal. Hindi niyo ako mapipili ng inyong kapangyarihan. Diyos ko, nasaan ka? Gusto ko lamang naman tumulong sa inyong mga mahihirap na dapat ninyo na magpasalamat. Tulong? Tulong bang pinabalot ng kasamaan? Hindi ito ang simbahan na itinuro sa akin ng aking ama. Hindi ito ang Diyos na aking sinasamba. Kung ito ang mukha ng kabanalan, mas pipiliin ko pang mawala kaysa matitili sa mundong ganito. Lumayo kayo, Padre! Lumayo kayo! Si Huli! Hindi maaaring magmukhang mahina ang pamalaan. Kung wala siyang sala, bakit siya magdurusa? Lalong mainam. Ang takot ng sandigan ng kapayapaan. Ang kapayapaang itinatayo sa takot ay hungkag. Narito ang aking pagbubuti. Hindi ko kaya mapalit ang aking bubuti sa anumang marangya. Alam mo ba? Dahil sa pagtulungan ko yung naitin, ako ang aking ama.
Si Holly? Hindi. Hindi. Sino iyan? Doon si Basilio. Isang karaniwang lang pala. Ngunit nakatago sa loob ang wakas ng isang lipunan. Ano ang sasabihin ng daigdig sa ganoong pagdanak ng gulo? Ang daigdig ay umangas ng tatagumpay. Malapit ang bukas. Oh, sige. Uy, mautang, maaari mo ba siya palakarin ng payapa? Bakit? Ano bang meron sa'yo, Carolino? Sa akin ay walang ngunit nahawa ko sa kanya. Muy bonito, Senyor Simon. Sobra-sobra na ang pagpapaunlak ng Senyor sa kanyang bagong kasa. At ngayon, may karagdagan pa siyang regalo para sa mga bagong kasal. Napakaswerte ko sa inyo mga patrido. Uy, isa galing! Ano nangyayari? Nahirapan po ba kayo? Medyo po. Tatapos rin ang aking paghirap. Mas naglasan. O Diyos ko! Anong inyong ininom? Ganda. Ang nagawa ay nagawa na. Hindi nila ako maaaring makabuhay. Mamamatay akong dala ang aking lihim. Makinig kayo sa akin. Kailangan ipagtapat ko ang aking lihim. Ako, si Juan Jesus Tomaybara. 13 taon na ang nakalipas na mabalik ang mula sa Europa. Napuno ng pag-asa at pangarap. Inais ang magpakasal sa aking minamahal at mabuhay ng payapa. Ngunit isang mahiwagang kamay ang aking naging dahilan ng pagkawala ng lahat. Pangalan, pag-ibig, yaman, at kaliyahan. Ang kanawa ng kalikasan sa kailaliman kasama ng mga korales ng perlas. Dito ay hindi ka magliliko ng katwiran at hindi mag-uudyok ng kasakalman. At kung ako man ay maglaho sa dilim ng kasaysayan, ang apoy ng paglaya ng bayan ay mananatiling buhay magpakailanman. Hanggang sa muli, aking minamahal, Maria Clara.